Maraming matatanda ang napapansin na sila'y madaling magising tuwing 3:00 ng madaling araw kahit hindi naman sila umiihi o may iniindang sakit. Ang pattern na ito ay hindi bihira at may mga posibleng paliwanag mula sa larangan ng medisina at agham ng pagtulog. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing sanhi kung bakit ito nangyayari. Mula sa natural na pagbabago sa katawan hanggang sa mga posibleng kondisyon sa kalusugan. Layunin nitong bigyan ng malinaw, makatotohanang impormasyon ang mga senyor upang mas maunawaan ang kanilang tulog at kung kailan ito dapat ikonsulta sa doktor. Habang ang isang tao ay tumatanda, may mga likas na pagbabagong nagaganap sa paraan ng kanyang pagtulog. Ayon sa National Institute on Aging USA, karaniwan sa mga matatanda ang pagkakaroon ng mas maikling kabuuang oras ng tulog, mas mababaw na tulog, at mas madalas na pagkaputol ng tulog sa gabi. Ang ganitong pagbabago ay bahagi ng natural na pagtanda at hindi agad nangangahulugan ng problema sa kalusugan. Subalit ito ay maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na enerhiya at konsentrasyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabagong ito ay ang pagbaba ng produksyon ng melatonin, isang hormone na responsable sa pagsasaayos ng circadian rhythm o body clock. Sa isang pagsusuri na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2014, ipinakita na ang melatonin secretion ay kapansin-pansing bumababa simula sa edad na 60 at lalo pang bumababa sa mga taong lampas 70. Dahil dito, nagiging mas mahirap para sa katawan ng isang nakatatanda na makatulog ng mahimbing o panatilihin ang tulog ng tuloy-tuloy. Bukod sa melatonin, may epekto rin ang pagbagal ng biological processes sa katawan. Ang homeostatic sleep drive ang natural na pagganyak ng katawan upang matulog habang tumatagal ang pagiging gising ay mas mababa sa matatanda kumpara sa mga mas bata. Kaya kahit pagod na sa gabi, maaaring hindi pa rin sapat ang antas ng antok upang makatulog ng mahimbing. Dagdag pa rito, may pagbabagong nangyayari sa tinatawag na sleep architecture o ang distribusyon ng iba't ibang yugto ng tulog. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School 2016, bumababa ang tagal ng tinatawag na deep sleep stage, 3 NREM, sa mga senior adult. Ito ang pinakamalalim at pinakapahingang yugto ng tulog. Sa kakulangan nito, nagiging mas madaling magising ang isang tao kahit sa kaunting tunog o liwanag sa kapaligiran. Ang resulta ng lahat ng pagbabagong ito ay tinatawag na sleep fragmentation, isang kondisyon kung saan madalas ang hindi sinasadyang paggising sa gabi, lalo na sa kalagitnaan ng madaling araw. At sa maraming kaso, ang paggising ay nangyayari sa halos parehong oras tuwing gabi, gaya ng 3:00 ng madaling araw, na bahagi ng natural na pag-ikot ng circadian rhythm ng matatanda. Isa sa mga pangunahing sanhi ng paggising ng mga nakatatanda sa kalagitnaan ng gabi ay mga pisikal na kondisyon na karaniwan sa edad na 60 pataas. Kabilang dito ang nocturia, madalas na pag-ihi sa gabi, pananakit ng katawan, at mga sleep-related breathing disorders gaya ng obstructive sleep apnea. Ang mga ito ay hindi lamang nakakaisturbo sa tulog, kundi maaaring senyales rin ng mas malalim na kondisyon sa kalusugan na dapat bigyang pansin. Ang nocturia ay isang karaniwang reklamo ng mga matatanda. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Journal of Urology 2013, humigit kumulang 70% ng mga lalaki at 75% ng mga babae na lampas edad 65 ay nakakaranas ng paggising sa gabi upang umihi ng hindi bababa sa isang beses. Ito ay kadalasang bunga ng mga pagbabago sa bladder function, pagbaba ng antidiuretic hormone na tumutulong sa pagpigil ng ihi sa gabi, at mga kondisyon gaya ng diabetes, high blood pressure,
o benign prostatic hyperplasia BPH sa mga lalaki. Kapag masyadong madalas ang pag-ihi sa gabi, nahahati ang tulog sa hindi pantay na bahagi at karaniwang nagiging mahirap ang pagbabalik sa tulog lalo na kung ito'y nangyayari sa oras na 2 after 4 a.m. Ang pananakit ng katawan ay isa ring madalas na sanhi ng paggising sa madaling araw. Sa pagtanda, tumataas ang posibilidad ng mga chronic pain conditions gaya ng osteoarthritis, rheumatoid arthritis, at lower back pain. Ayon sa datos mula sa Centers for Disease Control and Prevention CDC noong 2020, halos 50% ng mga matatanda sa Amerika ay may persistent pain na nakakaapekto sa kanilang tulog. Kapag ang katawan ay humihiga ng matagal, maaaring lumala ang pressure sa mga kasukasuan, kaya't nagigising ang pasyente sa gitna ng gabi upang magpalit ng posisyon o magmasahe ng apektadong bahagi. Isa rin sa mga hindi agad napapansin, ngunit seryosong sanhi ay ang obstructive sleep apnea o OSA. Sa kondisyong ito, may paulit-ulit na paghinto ng paghinga sa panahon ng tulog dahil sa baradong daanan ng hangin. Karaniwan itong hindi namamalayan ng pasyente mismo, subalit maaaring magdulot ng biglaang paggising, madalas na pag-ihi sa gabi at pagkapagod sa araw. Ayon sa American Academy of Sleep Medicine 2016, higit 40% ng mga taong lampas edad 60 ay may sintomas ng sleep apnea at karamihan ay hindi pa diagnosed. Ang pagkakaroon ng mataas na blood pressure, obesity, o malalakas na hilik ay mga posibleng indikasyon ng OSA. Ang lahat ng mga pisikal na sanhi na ito ay maaaring magpababa ng kalidad ng tulog kung hindi maagapan. Mahalagang suriin ang mga ito sa tulong ng doktor upang matukoy kung ang pagising sa 3 a.m. ay bahagi lamang ng natural na pagtanda o may kasamang kondisyong medikal na nangangailangan ng atensyon. Maliban sa mga pisikal na dahilan, may malaking bahagi rin ang kalagayan ng pag-iisip at emosyon sa kalidad ng tulog ng mga nakatatanda. Maraming senyor ang nagigising sa madaling araw hindi dahil sa sakit sa katawan, kundi dahil sa aktibong isipan na hindi mapahinga, lalo na sa mga oras na tahimik ang kapaligiran. Ang ganitong kondisyon ay tinatawag na nocturnal anxiety at ito ay kinikilala sa larangan ng sleep medicine bilang isang pangkaraniwang sanhi ng fragmented sleep sa mga matatanda. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Journal of Aging and Health 2017, tinatayang 20% ng mga taong higit sa edad 65 ay nakararanas ng sintomas ng anxiety na may epekto sa tulog. Kabilang dito ang madalas na paggising sa gabi, hirap sa pagbabalik ng tulog, at pagkakaroon ng tensyon sa katawan kahit sa oras ng pamamahinga. Ang mga karaniwang dahilan ng ganitong stress ay may kinalaman sa kalagayan ng kalusugan, alalahanin sa pinansyal o pag-iisa sa bahay, lalo na sa mga senior na balo o malayo sa pamilya. Ang cortisol, na tinatawag ding stress hormone, ay natural na bumababa sa gabi upang bigyang daan ang tulog. Subalit sa mga taong may mataas na antas ng pag-aalala, maaaring hindi bumaba ng maayos ang cortisol level, kaya't nananatiling aktibo ang utak kahit lampas hating gabi. Ayon sa Sleep Research Society 2020, ang elevated cortisol sa madaling araw ay isa sa mga pinakakaraniwang marker ng stress-induced insomnia sa senior population. Dagdag pa rito, ang rumination o labis na pag-iisip ng parehong bagay ay isang uri ng mental loop na aktibo sa gabi. Sa isang pag-aaral mula sa Psychology and Aging 2015, ipinakita na ang mga matatandang may mataas na antas ng rumination ay mas madalas magising sa pagitan ng 2:30 a.m. hanggang 4:00 a.m. dahil sa kawalan ng distractions sa paligid.
Ang isipan ay nagiging mas sensitibo sa maliliit na alalahanin na maaaring lumaki sa isip ng pasyente, dahilan upang tuluyan ng hindi makatulog muli. Ang nocturnal anxiety ay hindi palaging nangangailangan ng gamot. Ayon sa mga eksperto sa sleep hygiene, may mga epektibong non-pharmacological approach tulad ng cognitive behavioral therapy for insomnia CBTI, progressive muscle relaxation, at breathing techniques gaya ng 4-7-8 breathing. Sa mga senior na may mas magaan na sintomas, ang simpleng pagbuo ng consistent bedtime routine, pag-iwas sa stimulating content bago matulog, at pagpapanatili ng tahimik at malamlam na kapaligiran sa gabi ay makakatulong upang bumaba ang mental alertness at mapanatili ang tuloy-tuloy na tulog. Sa kabuuan, mahalagang kilalanin na ang tulog ay hindi lamang isyu ng katawan, kundi pati ng isipan. Kapag ang stress, overthinking, o emosyonal na tensyon ay hindi na-manage ng maayos, ito'y nagiging hadlang sa mahimbing na tulog, lalo na sa edad kung kailan ang tulog ay natural ng nagiging mas sensitibo. Habang ang modernong agham ay nagbibigay ng paliwanag batay sa pisikal at mental na kalagayan ng isang individual, may mga tradisyonal na pananaw na sinusuri rin ng ilang eksperto sa alternatibong medisina. Isa sa mga kilalang konsepto ay ang organ clock mula sa traditional Chinese medicine TCM, isang sistemang libu-libong taon na ang tanda na nagtuturo na ang bawat organo sa katawan ay may tiyak na oras ng pinakamataas na aktibidad sa loob ng 24 oras na ikot ng enerhiya. Ayon sa TCM, ang oras mula 1:00 AM hanggang 3:00 AM ay itinuturing na panahon ng aktibidad ng liver atay. Sa panahong ito, sinasabing aktibo ang energy flow sa atay at ang pangunahing tungkulin nito ay ang detoxification o paglilinis ng dugo. Ipinapalagay ng sistemang ito na kapag ang isang tao ay nagigising tuwing ganitong oras, maaaring may kaugnayan ito sa liver imbalance na maaaring sanhi ng stress, galit, labis na pagod, o hindi balanseng pamumuhay. Bagaman ang pananaw na ito ay hindi bahagi ng modernong Western medicine, ito'y patuloy na pinag-aaralan sa konteksto ng integrative health. Ayon sa isang artikulo sa Chinese Journal of Integrative Medicine 2011, may mga preliminary findings na nagpapakita ng ugnayan ng circadian rhythm ng atay at mga metabolic processes tulad ng glucose regulation at lipid metabolism. Gayon din, ilang pananaliksik sa larangan ng chronobiology ay tumitingin sa posibilidad na ang ilang organ system ay may mas aktibong metabolic phase sa gabi, bagamat hindi pa ito direktang kinukumpirma para sa atay sa pagitan ng 1 to 3 AM. Sa kabila nito, maraming practitioner ng integrative medicine ang naniniwala na ang paggising sa oras na 3 AM ay maaaring indikasyon ng physiological stress o emotional overload. Halimbawa, kung ang isang tao ay nakakaranas ng labis na galit, iritasyon, o emosyonal na pagkabigla sa araw, maaaring magkaroon ng epekto ito sa kalidad ng tulog sa gabi. Bagamat hindi ito suportado ng controlled clinical trials, ginagamit pa rin ito ng ilang pasyente bilang bahagi ng holistic approach sa health management kabilang ang acupuncture, herbal therapy, at mindfulness practices. Mahalagang tandaan na ang TCM ay isang complementary framework, hindi pamalit sa modernong medisina. Kung ang paggising sa madaling araw ay paulit-ulit at may kasamang sintomas tulad ng pananakit, pagkapagod o pagbabago sa gana sa pagkain, mas mainam pa rin kumonsulta sa isang lisensyadong healthcare provider. Gayunman, ang paggamit ng TCM bilang supportive approach
ay maaaring isaalang-alang, lalo na sa mga pasyente na bukas sa integrative o preventive health strategies. Sa kabuuan, bagaman walang konkretong ebidensyang siyentipiko na direktang sumusuporta sa teoryang liver time sa oras ng 3 a.m., maaaring magsilbi itong paalala na ang pagtulog ay hindi lamang pisikal na proseso, kundi bahagi rin ng mas malawak na balanse ng katawan at emosyon. Ang pagising sa kalagitnaan ng gabi, partikular tuwing 3 a.m., ay hindi agad itinuturing na abnormal, lalo na sa mga nakatatanda. Subalit may mga pagkakataon na ang ganitong pattern ay maaaring indikasyon ng mas seryosong kondisyon sa kalusugan. Mahalaga para sa mga senior at kanilang pamilya na malaman kung kailan ito dapat pagtuunan ng pansin at kailan dapat kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan. Ayon sa National Sleep Foundation 2020, ang paminsan-minsang paggising sa gabi ay karaniwan at hindi nangangailangan ng interbensyong medikal. Gayunman, kung ang pagising ay nangyayari halos gabi-gabi sa parehong oras, tumatagal ng higit sa 3 linggo at sinasamahan ng pang-araw-araw na pagkapagod, pag-aantok o kawalan ng konsentrasyon, ito ay maaaring tanda ng chronic insomnia o kaugnay na kondisyon. Ang mga sumusunod na sintomas ay itinuturing na mga red flags na dapat bantayan. Hirap sa paghinga o bigla ang pagising na may pagkabigla. Maaaring ito ay palatandaan ng sleep apnea, lalo na kung may kasamang malalakas na hilik o paghingal, pagsisikip ng dibdib o palpitations tuwing madaling araw. Ayon sa American Heart Association 2019, may ilang kaso ng silent angina o arrhythmia na lumilitaw lamang sa gabi at maaaring magdulot ng biglaang pagising, matinding pagpapawis, panginginig, o pakiramdam ng matinding kaba. Ito ay maaaring kaugnay ng hormonal imbalance, panic episodes, o glucose dysregulation sa mga diabetic patients. Hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, pagbabago sa gana, o persistent na pagkabalisa. Maaaring ito ay indikasyon ng depression o underlying psychiatric condition gaya ng generalized anxiety disorder na may epekto sa tulog. Ayon sa Mayo Clinic 2021, ang mga matatandang pasyente na may paulit-ulit na insomnia at daytime fatigue ay dapat masuri para sa mga posibleng sanhi tulad ng endocrine disorders, hyperthyroidism, chronic pain conditions, neurologic diseases gaya ng Parkinson's o Alzheimer's, o side effects ng ilang gamot gaya ng corticosteroids, beta blockers, at diuretics. Mahalaga ring suriin ang mga lifestyle factors, halimbawa, ang labis na caffeine intake, irregular sleeping hours, at exposure sa asul na liwanag mula sa screen bago matulog ay maaaring palalain ng problema. Kung ang pagising ay nauugnay sa mga ganitong salik, maaaring sapat na ang lifestyle modification at sleep hygiene upang maibsan ang sintomas. Gayunman, kung ang lahat ng simpleng hakbang ay hindi epektibo at ang kalidad ng tulog ay patuloy na bumababa, mainam na magpatingin sa isang sleep specialist. Sa ilang kaso, maaaring irekomenda ang polysomnography o sleep study upang matukoy kung may physiological sleep disorder na hindi agad nakikita sa karaniwang konsultasyon. Sa buod, hindi lahat ng pagising sa 3 a.m. ay dahilan upang mangamba. Ngunit kapag ito ay may kasamang paulit-ulit na sintomas, pagbabago sa kalusugan, o epekto sa pang-araw-araw na gawain, mas makabubuti ang maagap na pagsusuri. Kapag ang isang nakatatanda ay nagising sa kalagitnaan ng gabi, partikular sa oras na 3 a.m., ang pinakamahalagang layunin ay ang mapanatili ang kalmado ng katawan at isipan upang mapadali ang pagbabalik sa tulog.
Ayon sa Sleep Foundation 2022, ang overreaction o pagkabahala sa paggising ay madalas na nagpapalala sa insomnia. Sa halip, may mga simpleng hakbang na napatunayang epektibo upang maibalik ang natural na antok at mapanatili ang kalidad ng pagtulog. Una, iwasan ang pagtingin sa orasan. Ayon sa Journal of Sleep Research 2015, ang pagtingin sa oras tuwing nagigising sa gabi ay nagdudulot ng anxiety response at pinapalala ang difficulty in sleep initiation. Kapag alam ng utak na 3 a.m. na naman, madalas itong nagiging trigger ng negatibong pag-iisip at mental overactivity. Sa halip, ipikit lamang ang mata at hayaang bumalik ang focus sa paghinga. Ikalawa, iwasan ang pagbukas ng ilaw o paggamit ng cellphone. Ang asul na liwanag mula sa mga screen ay nagpapababa ng produksyon ng melatonin ng hormone na tumutulong sa tulog. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School 2016, kahit 10 minutong exposure sa blue light ay maaaring makaantala ng tulog ng higit 1 oras sa mga matatanda. Kaya't kung kailangan bumangon, gumamit lamang ng dim light o night light upang hindi mabulabog ang body clock. Ikatlo, gamitin ang 4-7-8 breathing technique. Ang pamamaraang ito na inendorso ng mga eksperto mula sa University of Arizona Center for Integrative Medicine ay nagsasangkot ng paghinga sa loob ng 4 segundo, paghawak ng hininga sa loob ng 7 segundo, at dahan-dahang pagbuga sa loob ng 8 segundo. Ang ritmong ito ay napatunayang nakapagpapakalma ng nervous system at nakatutulong sa pagpigil ng rumination o labis na pag-iisip sa gabi. Ikaapat, gawin ang tinatawag na body scan relaxation. Isa itong uri ng mindfulness exercise kung saan unti-unting pinapansin at pinapakalma ang bawat bahagi ng katawan, mula ulo hanggang paa. Ayon sa National Institutes of Health NIH, ang body scan ay nakatutulong upang ilipat ang focus ng isip mula sa stress patungo sa katawan na siyang natural na nagpapababa ng mental activity sa gabi. Panghuli, kung hindi pa rin makatulog makalipas ang 20 to 30 minuto, maaaring bumangon saglit at gawin ang isang kalmadong aktibidad gaya ng pagbabasa ng aklat hindi digital, pakikinig sa mabagal na musika, o pag-inom ng maligamgam na tubig. Ayon sa Cleveland Clinic 2018, ang pananatili sa kama habang hindi makatulog ay maaaring magtanim ng negative association sa pagitan ng kama at frustration. Ang maikling paglayo ay makatutulong upang i-reset ang isipan. Mahalaga ring banggitin na ang regular na paglalakad sa araw, pag-iwas sa caffeine hapon o gabi, at pagtatakda ng pare-parehong oras ng pagtulog at paggising ay may pangmatagalang benepisyo sa pagtulog. Ang lahat ng hakbang na ito, kapag isinama sa tamang lifestyle at konsultasyon kung kinakailangan, ay nagbibigay ng mas matatag na batayan para sa mas maayos at tuloy-tuloy na tulog, lalo na sa mga senior. Ang paggising sa 3 a.m. ay maaaring bahagi ng natural na pagbabago sa pagtanda. Ngunit sa tamang kaalaman at disiplina sa pang-araw-araw na gawi, ito ay maaaring mapabuti. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga rekomendadong pangmatagalang solusyon upang makatulong sa mas mahimbing, mas tuloy-tuloy, at mas mataas na kalidad ng pagtulog para sa mga senior. Una, panatilihin ang regular na sleep schedule. Ayon sa Sleep Research Society 2020, ang pare-parehong oras ng pagtulog at paggising kahit sa weekend ay tumutulong upang ma-regulate ang circadian rhythm. Ang katawan ay mas mabilis makatulog at mas bihirang magising sa gabi kung ito ay nakasanay sa isang predictable na routine. Ikalawa, limitahan ang exposure sa liwanag sa gabi at dagdagan ito sa umaga.
Ayon sa pag-aaral ng Chronobiology International 2017, ang sapat na liwanag sa umaga, 30 minuto ng araw-araw na sikat ng araw ay tumutulong sa pag-reset ng body clock, habang ang pag-iwas sa maliwanag na ilaw, 12 oras bago matulog, ay nagtataguyod ng produksyon ng melatonin. Ito ay lalong mahalaga sa mga senior na hindi na gaanong lumalabas o nasa loob ng bahay sa buong araw. Ikatlo, panatilihin ang aktibong pamumuhay sa araw. Ipinapakita ng Journal of Sleep Health 2019 na ang mga matatandang may regular na ehersisyo tulad ng 30 minutong paglalakad 5 beses kada linggo ay mas bihirang makaranas ng insomnia at maagang pagising. Ang moderate physical activity ay hindi lamang nagpapababa ng stress hormones, kundi nakakatulong din sa pagtaas ng sleep pressure na tumutulak sa natural na antok sa gabi. Ikaapat, iwasan ng caffeine, alcohol, at mabigat na pagkain sa gabi. Ayon sa National Institutes of Health NIH, ang caffeine ay maaaring manatili sa katawan ng 6 to 8 oras. Kaya't ang pag-inom ng kape sa hapon ay maaaring makaapekto pa rin sa tulog sa gabi. Gayun din, ang alkohol ay maaaring magdulot ng antok sa simula, ngunit pinipinsala nito ang kalidad ng tulog sa second half ng gabi, kung kailan madalas ang pagising. Ikalima, isama ang mga relaxation techniques sa bedtime routine. Ang mga gawaing tulad ng light stretching, deep breathing, o pakikinig sa gentle music ay napatunayang may benepisyo sa mga senior na may fragmented sleep. Ayon sa Harvard Medical School 2021, ang simpleng 15 minutong pre-sleep routine ay may positibong epekto sa sleep onset at sleep maintenance sa mga matatanda. Panghuli, kumonsulta sa doktor kung may kasamang sintomas ang insomnia. Hindi dapat balewalain ang madalas na pagising na may kasamang fatigue, memory lapses, o mood changes. Maaaring kailanganin ang sleep assessment o medical evaluation upang matukoy kung may kasamang kondisyon gaya ng sleep apnea, restless leg syndrome, o depression. Sa kabuuan, ang pagising tuwing 3 a.m. ay hindi palaging problema sa sarili nito, ngunit ito ay maaaring senyales ng hindi balanseng tulog o kaugnay na salik sa pisikal at mental na kalusugan. Sa tamang kaalaman, gawi at kung kinakailangan, medikal na interbensyon, maraming matatanda ang makakamit muli ang mas mahimbing na tulog na mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na paggaling, enerhiya at kalusugan. Ang pagising tuwing 3 a.m. ay isang karanasang laganap sa mga nakatatanda, ngunit hindi ito palaging nangangahulugan ng seryosong problema. Sa kabuuan ng video na ito, ating natalakay ang iba't ibang posibleng dahilan mula sa natural na pagbabagong pisyolohikal sa pagtanda, mga kondisyon sa kalusugan tulad ng nocturia at sleep apnea, hanggang sa mga salik na emosyonal at kaisipan gaya ng nocturnal anxiety. Sinuri rin natin ang pananaw ng alternatibong medisina at ang mga epektibong hakbang na maaaring gawin upang mapadali ang pagbabalik sa tulog. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at tamang gawi. Ang simpleng pag-aayos ng routine bago matulog, pag-iwas sa caffeine at gadgets sa gabi. Pati na rin ang pagiging maingat sa mga senyales ng chronic insomnia ay makatutulong ng malaki. At kung may mga sintomas na hindi karaniwan, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ang kalidad ng tulog ay may direktang epekto sa kalusugan ng puso, memorya, at kaligtasan ng isang senior sa araw-araw. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyon sa video na ito, paki-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga health topic na ginawa para sa kagalingan ng mga senior. I-like at i-share ang video sa mga kapamilyang maaaring may parehong karanasan.
At kung ikaw ay isa rin sa mga madalas magising tuwing madaling araw, i-comment sa ibaba ang iyong karanasan. Maaari itong makatulong sa iba.